Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules. Garantisadong mabilis lang to. Nakakalunod ang bilyon-bilyong pisong air assets ni Congressman Zaldico ayon sa DPWH. Nais ngayon ng kagawaran na ma-freeze na rin ng Anti-Money Laundering Council ang mga ito. Narito ang report. Tumataginting na 4.7 bilyong pisong halaga ng mga air assets ni Congressman Zaldico at ng mga kumpanyang konektado sa kanya ang isiniwalat ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa DPWH. Mayroon pa itong Gulfstream 350 na nagkakahalaga lang naman ng 36 million US dollars at dalawang Agusta Westland helicopters na 16 million US dollars kada isa at iba pang sasakyang panghimpapawid na hindi patatalo sa dolyares na presyuhan. Hahabulin ngayon ng kagawaran ang siyam na air assets na ito sa paniwalang galing sa pera ng taong bayan sa mga anomalyang flood control projects. Humiling na rin si Secretary Vince Dizon sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang mga air assets ng Misivis Aviation and Development Corp na pagmamay-ari ni Co. Gayon din ang sa High Tone Construction Development Corp. Nag-report na rin po ang CAAP sa mga air assets ni Congressman Zaldico. At ito po ay isasubmit na rin natin sa AMLC, sa ICI at sa DOJ. Alam niyo naman po, nagsabi na po ang DOJ kahapon na pinapa-freeze na nila sa AMLC ang assets. So, para tulungan natin ang investigasyon ng ICI at ng DOJ, susulat na po kami ngayon dahil nagpadala na po ng sulat ang CAAP sa amin. Bukod dyan, hinahabol din ngayon ng DPWH ang isang Bell 505 helicopter na pagmamay-ari naman ng contractor na QM Builder. Nagkakahalaga ito ng 2 million US dollars. Kasabay nito, 10 opisyal din ng DPWH ang pinadalhan ng show cause order dahil sa umano'y marangyang pamumuhay, kawalan ng kooperasyon sa investigasyon sa katiwalian at ang kaugnayan ng mga ito sa ghost at substandard projects. Sina RD Gerard Opulencia ng NCR para sa Lavish Lifestyle, RD Danilo Villa ng Region 7 Lavish Lifestyle, Director Gerald Pacanan, former RD ng Mimaropa, para sa substandard projects. RD Gaddafi Tanggol ng CAR, failure to cooperate with ongoing investigation. Attorney Brando Raya, Lavish Lifestyle. District Engineer Isabelo Baleros, former DE of Las Piñas, Muntinlupa, substandard projects. De Almer Miranda, Pampanga 1st District Engineering Office, substandard projects. Dihil B. Lorenzo, La Union, District Engineering Office, substandard projects. De Arturo Gonzalez Jr. ng Quezon City 1st District Engineering Office, substandard project. DE Johnny Protesta, Quezon City 2nd District Engineering Office, substandard project. Hindi lang titigil sa administrative charges ito. Kung may ebidensya na kasabwat sila sa mga maanumalyang proyekto, lahat yan mananagot at isasubmit natin lahat ito sa ICI. Okay? So, simula pa lang ito at hindi ako magtataka kung linggo-linggo mayroong bagong ganitong listahan. Okay? So, ulitin ko. Sa mga kawanin ng DPWH, number 1, sumunod kayo sa dalawang order na ginabas namin to cooperate fully with ICI at i-preserve at i-submit lahat ng dokumentong required ng ICI. Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang pagbisita ng ilang opisyal ng Philippine Embassy sa the Netherlands sa kanyang ama sa loob ng ICC Detention Facility. Hindi umano nakonsulta ang kanilang pamilya. Sa tingin ng bise, ipinag-utos ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos at pinalabas lamang ito bilang consular function. Yan ang mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam.
Mabigat na mga pahayag ang binitawan ni Vice President Sara Duterte kaninang umaga matapos makarating sa kanya ang impormasyon na bumisita ang ilang opisyal ng Philippine Embassy sa Netherlands sa kanyang ama sa loob ng detention center ng International Criminal Court. Pinalabas lang umano na welfare check ang ginawa ng embahada at saka isinumite ang nakalap nilang impormasyon sa kalagayan ng dating Pangulo kay Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw umano itong pang-aabuso sa regulasyon ng detention unit tungkol sa mga consular visits. Giit pa ng bise, simula pa noong Marso ay may regular ng bumibisitang miyembro ng kanilang pamilya para tiyakin na nasa maayos na kalagayan ng dating Pangulo. Hindi rin daw ipinaalam sa pamilya Duterte ang gagawing pagbisita ng embahada sa dating Pangulo. Para sa bise, dapat nakahandang sumagot ang ICC at Philippine government sakaling malagay sa panganib ang dating Pangulo dahil sa kanilang panghihimasok at pagpapanggap na nagsasagawa ng welfare check. Mariinding tinutulan ng bise ang pagbisita ng embahada. Sa huli, hinamon ng bise ang Pangulo na unahin ang mga overseas Filipino na tunay anyang nangangailangan ng tulong, tulad ng mga nakakulong, naabuso o pinabayaan sa ibang bansa na ni minsan ay hindi raw nakamusta ng gobyerno. Sa Malacanang press briefing, naitanong kay Palace Press Officer Claire Castro kung talaga bang nagpadala ng mga tauhan ng Malacanang para masuri ang kondisyon ng dating Pangulo sa ICC. Sagot dyan ni Castro, ang Department of Foreign Affairs ang siyang dapat magpaliwanag sa ginawang pagbisita ng embahada roon. Sa ngayon, wala pang inilalabas sa pahayag ang DFA o ang Embahada ng Pilipinas sa Netherlands kaugnay nito. Samantala, hindi naman pinalampas ni Yusek Castro ang pahayag ng bise na hindi umano napapansin ng gobyerno ang mga Pilipinong nakakulong sa ibang bansa. Yan po ay malaking kasinungalingan. Meron po tayong Migrant Workers Office o MWO na nasa mga destinasyon o mga bansa na malakas o malaki ang populasyon. Ito ay headed by labor attaché. So lahat po ng mga kinakailangan o pangangailangan ng ating mga kababayan sa ibang bansa, especially the OFWs, ay tinutugunan ng ating gobyerno. Giit pa na opisyal sa record ng Department of Migrant Workers, lahat ng mga overseas Filipino na humingi ng tulong mula sa kanilang opisina ay natutulungan. Mayroon raw quick response team na ipinapadala ang DMW sakaling may mga Pinoy na kailangan ma-rescue. Samantala, sa usapin naman ang inihain na 3 count ng murder charges sa ICC laban kay former President Duterte, nanindigan ng Malacanang na hindi makikipagtulungan ng pamahalaan sa investigasyon. Ayon sa palasyo, kung mapapagbigyan ng kampo ni former President Duterte sa hiling nila na interim release, hindi raw tututol ang Malacanang sakaling may ibang bansa na kukupkup sa dating Pangulo. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sa ating ulat panahon, lumalakas pa ang bagyong Opong papasok ng Philippine Area of Responsibility. Magdadala naman ng pag-uulan ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at ilang lugar sa Visayas, habang umaabot na sa mahigit 156,000 pamilya ang apektado sa bagyong Mirasol at Nando. Ayon yan sa NDRRMC. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. As of 10 a.m., huling namataan na mata ng bagyo, 815 kilometers silangan-silangan ng Mindanao. May dala itong lakas ng hangin na 85 km per hour at pagbugso na 105 km per hour. Nakataas naman ang wind signal number 1 sa Eastern Samar at Northern Samar na may bilis ng hangin na 39 hanggang 61 km per hour. Posibleng magtaas pa ng wind signal sa Pag-asa sa maraming lugar sa Luzon, Visayas, kabilang na Metro Manila. At dahil lumalakas pa ito, posibleng itaas ang wind signal number 4. Samantala, umabot na ng mahigit 156,000 pamilya o katumbas ng halos 700,000 katao ang apektado ng bagyong Mirasol at Nando. Pumalo na rin ng halos 15 milyong pisong halaga ang nasirang pananim, kung saan halos 900 na magsasaka at mangingisda ang apektado. Patuloy pa rin ang pamimigay ng family food packs ng DSWD sa mga lugar na apektado ng dalawang bagyo. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. Sa sports balita, strong start ang ginawa ni Pinay tennis star Alex Ayala matapos manalo sa una nitong laban sa Gingshan Open sa China.
Hindi na pinaabot ni Ayala ng 3 sets ang laban nila ni Alyona Fale ng Belarus sa score na 6-3, 7-5. Pero hindi naging madali kay Ayala dahil sa paghabol na ginagawa ni Fale sa mga set kung saan nag-match point pa sila. Pasok na sa round of 16 ang Pinay tennis star kung saan makakalaban nito si Mei Yamaguchi ng Japan. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. 92 days na lang po, Pasko na!